Dear Kuya Rex, hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro noong mga huling taon ng high school ko, nang bigla na lang na parang nag-iba ang tingin ko sa kanya. Si Lucas, ang kuya kong basketball player. 2 taon ang agwat namin, pero parang magkaibang planeta ang pagkakaiba. Siya kasi ang golden boy, matangkad, maputi, at biniyayaan ng mukha at katawan na tila hinubog mismo para maging atleta. Lahat ng sign sa kanya ay puno ng paghanga. At ako si Andy. Karaniwan, introvert, at mas komportable ako kapag nag-iisa ako o di kaya'y naglalaro ako sa online games. O di kaya'y kaharap ang computer. Nasa 3 taon na ako noon lang mangyari ang unang pangyayaring nagpabagal ng mundo ko. Isang Sabado noon ng hapon, pauwi siya galing sa ensayo, nakasakay sa motor. Isang segunda manong sport bike na pinag-ipunan niya. Nakita ko siya mula sa bintana ng aking kwarto. Huminto sa harap ng gate. Bago siya pumasok, tumawag siya sa akin. Andy, tara na. Samahan mo muna ako magpagasolin. Testingin natin ang takbo nito. Bumagsak ang puso ko sa dibdib. Nagdadalawang isip ako. Gustong gusto ko, pero natatakot ako. Ang init noon. Naka-shorts at sando lang siya. At kitang-kita ang mga bisig at hita niyang may litid. Pati ang pawis na nagniningning sa balat niya sa ilalim ng araw. Actually, Kuya Rex, natitipuhan ko ang kuya ko. Hindi ko alam kung bakit ganun yung nararamdaman ko. Pero ang gwapo niya kasi. At para bang naaakit ako sa kanya. Bilis na, mainit na dito. Ang sigaw ng kuya ko. Dumampot lang ako ng helmet at sumakay sa likod niya. Unang beses kong sumakay sa motor niya. Unang beses ko ring lalapit ng ganoon sa kanya. Kapit ka na mahigpit, sabi niya. Yung tono niya na parang bata pa ako. Pero hindi na ako bata. Umandar na ang motor. Sa unang liko, nahagip ang balanse ko at kumapit ako nang hindi sinasadya sa bewang niya. Nanigas ang mga daliri ko noon. Ang init ng katawan niya sa ilalim ng manipis na tela ng sando. Amoy pawis, amoy araw, amoy kuya. Isang halo ng pabango at natural na amoy ng lalaki na hindi ko maipapaliwanag. Dumampi ang noo ko sandali sa likod niya. Parang may kuryenteng dumaan sa buong katawan ko habang tumatakbo ang motor. Nakasarado ang mga mata ko. Hinihimod ang init at alinsangan ng hangin at ang matinding sensasyon ng pagkadikit namin. Parang nagdulot yon ng kakaibang init sa sikmura ko. Isang alumpihit na kilig na may kasamang pagsisisi. Hanggang sa gas station lang ang biyahe, pero para sa akin, parang isang panaginip na ayaw ko nang magising. Dahil doon, naging mas aware ako sa kanya. At laging mas gahaman ako sa mga sandaling kasama siya. Isama mo naman ako sa laro niyo minsan, kuya. Sabi ko isang gabi habang kumakain kami. Tiningnan niya ako. May ngiti sa labi. Bakit? Gusto mo bang matutong mag-basketball?
Sige na Lucas, isama mo na yung utol mo. Utos ni Papa. Para daw matuto ako ng ibang mga laro na panglalaki talaga. Oo, pero gusto ko manood muna ako para matuto. Yun ang sagot ko. Pero ang totoo, gusto ko lang siya masilayan sa elementong iyon. Sa court kung saan siya kumikinang. Kaya isang linggo pagkatapos, sumama ulit ako. Nakasabit ulit ako sa motor niya. Mas handa na ngayon sa pagsingit ng kamay ko sa bewang niya. Kahit pa naninigas ang bawat galaw. Sa court nila, isang covered court malapit sa bayan. Nakilala ko ang mga tropa niya. Tropa, ito si Andy. Ang utol ko. Pagpapakilala niya, hinarap ako sa grupo ng mga lalaking pawisan at matatangkat. Andy, to sila Miguel, Jomar, at si Marco. At doon ang unang beses kong nakita si Marco. Kung si Lucas, ang sinag ng araw, maputi at nakakasilaw. Si Marco ay ang dapit hapon. Mas maitim ang kutis. May mga tattoo sa braso. At may mga matang malalim na tila may kwentong hindi masabi. Mas matangkad kaunti kay Lucas. At kapag ngumiti siya, may butas sa kanyang pisngi. Dimple. What's up, Andy? Bati niya. Tumango. Para akong nabingi sa pintig ng puso ko. Habang naglalaro sila, umupo lang ako sa bleachers. Kunwari nagfo-phone. Pero ang mga mata ko, lihim na sumusubaybay. Kay Lucas, syempre. Pero mas madalas, kay Marco. Ang galing niya maglaro. Smooth ang galaw. Parang sayaw ang pag-dribble kapag tumira siya mula sa 3-point line. Tila nagsuslow motion ang mundo. Sa tuwing nakaka-score siya, lalo na yung mga impressive shoots, mapapailing o mapapasigaw si Lucas ng, "Ang galing!" Ako naman sa likod ng bleachers, lihim na pinipindot ang mga palad ko ang dibdib ko para pigilan ang kabog. Lihim na pumapalakpak ang aking isipan. Hinihintay ko ang bawat linggo para sa ensayo nila, na naging dahilan para makasama ko sila. Parati akong nandoon, tahimik na nakasubaybay. Hanggang sa isang araw, napansin kong nakatitig sa akin si Lucas. Ang kuya ko. Nakangiti pero kakaiba sa tingin. Parang nang-scrutinize. Pagkatapos ng laro, habang nagbibihis siya, narinig ko siyang nagbiro sa mga kaibigan niya. "Ingat kayo dyan sa bunso ko. Baka ma-fall sa inyo." Crush na crush niya yung mga basketball player. Tsaka, bakla yan oh. Natawa ang buong grupo. Si Marco, tumingin sa akin. Ngumisi lang ng bahagya bago tumalikod. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga oras na yon. Ang bawat tawanan nila ay parang mga espadang pumapasok sa puso ko. Puno ng kahihiyan. Puno ng galit sa sarili kong kapatid. Ang init ng luha ay pumapaimbulong sa mga mata ko. Hiyang-hiya ako. Parang hinubaran ako sa lahat. Bakit? Bakit kaya niya ginawa yon?
Bakit ako pinahiya ng sarili kong kuya? Tiningnan ko siya ng masakit. Pero tumawa lang siya at hinampas ang balikat ko. Biro lang, Day. Walang masamang tinapay. Pero para sa akin, hindi yon biro. Isa yung pagtatraidor. Umuwi na lang ako ng mag-isa at hindi ako umangkas sa kanya. Galit at ang kalungkutan ay parang bumabara sa lalamunan ko. Dahil doon, hindi na ako sumama sa kanya, sa kanyang mga laro. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Ano? Nagtatampo ka? Ang babaw naman. Pangungot yan niya. Basta. At tumupad ako sa sinabi ko. Ilang linggo, tumanggi akong sumama. Bakit pa kasi kailangan niya akong ipahiya? Ano bang kasalanan ko sa kanya? Nanonood lang naman ako. At masama bang magka-crush sa mga basketball player? Kung sakasakali man. Dumating ang ika-21st na kaarawan ni Lucas. Nagdala ng inumin at pulutan ang mga tropa niya sa bahay. Naroon ako, pero parang multo. Dumadaan lang para kumuha ng pagkain sa kusina bago magkulong sa kwarto. Sa ingay ng tawanan at kantahan sa sala, parang hindi ko na kayang humarap. Lalo na kay Marco. Naririnig ko ang boses niya. Malalim at malakas. Mga bandang 11:00 na ng gabi. Nagkahiwa-hiwalay na ang grupo. Umuwi na ang iba. Nakatulog na din ang mga magulang namin. Narinig ko si Lucas mula sa pinto ko. Tulog ka na dito, Marco. Huwag ka nang umuwi. Lasing ka pa. Oo nga, pre. Salamat. Yan ang usapan na narinig ko sa sandaling iyon. Niyakap ko na lang ang unan ko. Bakit si Marco ang pinatuloy niya? Bakit hindi ang iba? Hindi ako makatulog. Iniisip ko si Marco kasama ang kuya ko. Sana all na lang. Sana all na lang si Lucas. Kasama ang isang gwapo, matangkat, at morenong basketballista. Maya-maya pagkatapos kong marinig ang pag-shot ng pinto ng kwarto ni Lucas, may narinig akong ingay. Isang mahinang tunog at isa pa, parang boses. Dahan-dahan akong bumangon, lumabas sa kwarto. Nakapatay na noon ang mga ilaw sa sala. May liwanag na pumapasok mula sa bintana sa may hagdanan na nagbibigay ng liwanag sa makitid na koridor papunta sa aming kwarto. Yung ingay galing sa kwarto ni Lucas. Parang may nag-uusap. Mahina at may kasamang ingay ng kama. Sumilip ako sa keyhole pero hindi malinaw. Dahan-dahan kong inangat ang dulo ng pinto. Sapat na para makakita. At doon, sa ilaw ng telebisyon na nagpe-play, hindi ko makita ng malinaw ang mismong video. Pero alam ko kung ano ang pinapanood nila dahil sa mga tunog na nanggagaling doon. Nakapatong si Marco sa kama, nakasandal sa headboard, at si Lucas nakayakap sa leeg niya, nakahalik sa kanya.
Para akong tinamaan ng kidlat. Nanigas ang buong katawan ko. Nanlaki ang mga mata ko. Hinampas ng kamay ko ang bibig ko para pigilan ang anumang tunog. Mapusok ang halikan nila. Hindi tulad ng mga nakikita ko sa pelikula. Mas tunay. May kamay si Lucas sa buhok ni Marco. At ang kamay naman ni Marco ang nakadantay sa bewang ng kuya ko. Hawak ng mahigpit. Lumayo ako sa pinto. Nanginginig. Parang gusto kong buksan ang pinto. Pero hindi ko na ginawa. Bumalik ako sa kwarto ko. Hinigpitan ang yakap sa sarili. At hindi ako makapaniwala. Bakla pala ang kuya ko. At si Marco, sila pala. Bigla ko naalala ang pagpapahiya niya sa akin noon sa court. Bakla yan oh. Bakit niya ginawa? Para itago ang totoo. Para ituro sa akin ang spotlight. Para di mapansin ang lihim niya. O para naman protektahan si Marco. Para siguradong wala na akong pag-asang lumapit sa lalaking gusto niya. Ang gulo. Pero sa gitna ng lahat, may kakaibang kaluwagan. Hindi ako nag-iisa sa pagkahumaling ko sa kapwa lalaki. At ang object na pagkahumaling ko ay ang object din ng pagkahumaling ng kuya ko. Lumipas pa ang mga araw, nagbago na ang lahat. Hindi ko na kayang tingnan si kuya ng diretso. Parati akong may iniisip. Tumating ang family reunion sa probinsya. Isang linggong bakasyon. Tara na, Andy. Sakay na sila tito, sabi ni nanay. Ma, di mo na ako makakasama. May group project kasi kami. Major subject pa naman to. Dito na lang ako sa bahay. Ang sinungaling kong sagot. Matagal ko nang plinaplano ito. Alam ko kasi ang schedule ni Lucas. At alam kong dadalaw si Marco tuwing gabi kapag wala ang pamilya namin. Naririnig ko sila sa telepono. Babantayan ko ang bahay. Pumayag ng matigas ang ulo si Lucas. May kakaibang tingin siya sa akin. Ingat ka. Nang umalis sila, ang katahimikan ng bahay ay parang mas nakakabingi kaysa sa ingay. Gabi yon ng Biyernes. Sigurado akong darating si Marco. Pero alam ko rin na baka nag-message na sa kanya si kuya. Kaya sa isang bahagi ng isip ko, alam kong hindi siya darating. Kinuha ko mula sa aparador ni Lucas ang isa sa mga paborito niyang t-shirt. Puti, mahaba, amoy sabon at pabango niya. Isinuot ko iyon. Nagbihis ako ng shorts sa salamin ng kanyang kwarto. Tititingnan ko ang sarili ko at iniisip ang mga sandaling nakita ko sila ni Marcong magkasama doon. Parehong-pareho kami ng kulay ng buhok. Pareho ng balat. Sa dilim, baka mahalata. Kinagabihan, eksakto 10:00, may tumunog sa gate. Nagulat ako at medyo kinabahan. Bumaba ako, nakapaa
at binuksan ang pinto. Nakayuko ako at hinayaan ang mahabang buhok kong takpan ang gilid ng mukha ko. Pumasok siya sa kwarto ni Lucas at sumunod naman ako. Nakasara na ang pinto at sinadya kong hindi buksan ang mga ilaw. Tanging cellphone lang ang ginamit ko para hindi niya mahalatang ako yun. Sa dilim ng kwarto, tanging ilaw lang mula sa streetlight sa labas ng bintana. Nakatalikod siya sa akin at naguhubad ng jacket. Lumapit ako sa kanya mula sa likod. Dahan-dahang inakay ang mga kamay ko sa bewang niya. Lumiko siya bigla at hinawakan ang mukha ko at hinagkan. Grabe ang halik. Mapusok, gutom, puno ng pagnanasa. Parang isang bagyo. Sumabay na lang ako at kinain ng sensasyon. Ang init ng bibig niya, ang tigas ng katawan niya laban sa akin. Ang amoy niya, iba kay kuya. Mas mabangong pabango, mas matapang. Gumalaw ang mga kamay niya sa likod ko, sa ilalim ng t-shirt. Hinihimas ang balat ko. Hanggang sa bumaba ang halik sa leeg ko. Huminga ng mabigat. Bigla niya akong itinulak palayo. Hawak ang balikat ko. Nasa maliwanag na parte na kami ng kwarto, malapit sa bintana. Andy? Bulong niya. Inihimod. Nanlaki ang mga mata ko. Natigilan ako at hinawakan ko ang sariling labi. Nanghihina ako noon. Alam niyang ako ito. Tumawa siya ng mahina, mapang-akit. Akala mo ba di kita napapansin noon pa? Tuwing nasa court kami. Ang mga mata mo, sumusunod sa akin. Parehong-pareho kayo ng kuya mo. Parehong masyadong halata. At alam ko rin na ikaw yan. Kahit hindi mo pa yan sabihin. Nag-message sa akin ang kuya mo na pupunta sila sa probinsya at ikaw lang ang natira dito. At ikaw lang talaga ang sadya ko. Lumapit siya ulit, mas dahan-dahan ngayon. Hinawakan niya ang pisngi ko. Bakit mo to ginawa? Galit ako sa kanya kunyari. Nanginginig ko ang sagot. Ginawa niya ako ng masama para itago ang sarili niya. Alam ko, sabi niya, mali yun. Pero nandito ka ngayon. Gusto mo ba ako? Gusto mo ba to? Tumango na lang ako at walang salita. At doon sa kama ng kuya ko, ginawa din namin ang kanilang ginagawa. At sa totoo, siya mas masidhi pa sa inaakala ko. Iba ang galak. Iba ang pakiramdam ng pagiging gusto, ng pagiging hinahaling. Sa gitna ng lahat, sa pagitan ng mga halinghing at paghinga, may katapangan akong nararamdaman. Kinaumagahan bago mag-alas 5, nagbihis na si Marco. Hinalikan niya ako sa noo bago siya umalis. Humiga ako ulit at binabantayan ang pagsikat ng araw. Mga alas 12 na ng tanghali. Dumating na sila mama at si kuya galing sa probinsya. Nakahiga ako noon sa sala at nanonood ng TV. Nakasuot ng sariling damit. Oy bunso, kamusta ka? Tanong ni Lucas habang inilalapag ang bag. Tumayo ako at lumapit sa kanya. At sa loob nun, nakita ko ang lihim, ang takot at ang pagod. Heto okay lang,
Ngumiti ako. Happy birthday ulit kuya. Belated. Alam ko na. Okay lang. Wala na akong galit sa'yo. Nanigas siya sa yakap ko. Hindi na ako galit sa kuya ko. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na ako galit sa kanya noon. Hindi na. At alam ko na ang lahat ng mga nangyari. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Andy. Mga ka-listeners, nakarelate ka ba sa kwento natin ngayon? Kung oo, maaari bang paki-like ang video na ito, paki-hit yung subscribe button at paki-comment kung taga saan ka para naman alam ko kung saan nakarating ang video natin at ma-shoutout kita sa susunod nating mga kwento. Maraming salamat, ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries.